Yo, yo, yo! Yo! Yo, welcome back! Isipon ako pero sa kanan lang. Pwede pala yun? Sa kanan lang ako sinisipon. So paano pag suminga ka, dito lang din? Pag ganun lang. Welcome back! Sa amin nga, naggaganunan pa kami. Magtatropa. Baboy naman. Ganun. Seduce Perfume. Yeah. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. At nag-sound trip ka pa, ha? Oo. Ano natin yan, pare? Ayan. Ayan, boss, ikaw na. Oy. Ang anti-support Social Club. Let's go! May website na kami, sscworldwide.com. Tapos Yeah. Instagram, follow nyo kami dyan in all social media platforms. Nandyan na kami. Spotify, Instagram. Siyempre, Yeah. dito sa YouTube, dito tayo parang home base agad eh. Subscribe, puta. Tatamad ako mag-upload sa Spotify. So dito na lang kayo. Silver play button, no? Bago matapos taon. Oy, meron palang kumakalat na tawag dito na Epidemya, ano? Hindi, bug sa YouTube, no? Yung mga nakasubscribe na dati, nagugulat sila, naka-unsubscribe sila ngayon. So, importante na i-click nyo yung bell. Notification bell. Oh, dalawa na parang dalawa na talaga kailangan mong gawin. Dati subscribe lang, ngayon subscribe and hit the bell para talagang magstay yung pagiging subscriber ninyo. Ako Sayang eh. mukhang may sagot na ako dyan sa nangyayaring Teo. Ano na yan? Alin? Baka asawa nila yung Nag-unsubscribe. Oo. Pagtingin ng asawa or girlfriend, tangina ba't ang pinapanood nito? Ito. Bro, may nakikita ko mga Sabi. nagtatag sa My Day, tinatag din ako. Pinapanood niya pare, loud volume sa bahay nila nandun sa malaking TV. Magagalit sa'yo, pati kapitbahay mo, pre. Pag nagmura si Ato dyan, tapos yun nga, tingin ko ina-unsubscribe ka ng asawa mo kasi nga matututo ka. Diba? Pag natuto ka, hindi ka na niya mauuto. Hindi ka na niya mauto. Hindi na niya mabibili yung mga gusto niya sa Shopee at sa Shein. Diba? Saka sa Shein. Dati, Shimo, nakapag-inuman sila ng mga lalaki niyang kopisina. Ngayon, hindi mo na pinapayagan. Hindi na pwede. So isa daw, General ng Soy Army, ingatan niyo yung pera niyo kasi pwede ka try rin ng kaibigan mo, relatives, babae mo, pero yung pera mo, hindi. So, Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy ng may class pare, lahat ng perfumes natin available sa mga shops natin. Kompleto na yun bro, yung tatlo na yun kompleto na. Yung Seduce, pang everyday, Foreplay kung active ka sa sports, di ba? Para magaan yung amoy mo. Climax, yun ang bestseller ko. Pang date pare, sobrang agaw pansin yung Climax na yun bro. Ito Seduce, paborito ko rin kami fresh to eh. Lagi niyong tatandaan na walang maayos na lalaki na nag-iisip ng tama na amoy kulob. Okay, ibilad niyo yung mga damit niyo. Putangin na, ilang taon ka na eh, magpabango-pabango ka naman. Yes. Hindi pwedeng wala kang pambili, nagbe-vape ka nga eh. Putangin, magkaan 3H, 3H, 4H lang yun. Diba? Wisik-wisik ka, putangin meron na. kang pampabaho ng hininga pero pampabango ng katawan, wala ka. Oo. Pabaho, gusto. Pabango, ayaw. Tsaka kahit anong libre mo dyan sa babae, kung lumabas kayo ng amoy kulob ka, tangin na tablado. Hindi niya kakainin puwet mo. Kahit anong forma mo, tapos Amoy kulob ka. oo, yung dumaan sira. ka sa babae mo, tapos Tangin na ako nga, madalas ako pre, mga 2 days na akong di naliligo, pero dahil mabango naman yung damit ko, okay naman ako. Panalo pa rin. Oo. Winner pa rin. Nanlalaban pa rin. Nagmamantika lang yung mukha mo. Dahil di ka amoy buha ng ina. bumili akong pandesal kanina, pinapatanong, sino ka daw? Ato classes, supremo ng mga litin mong classes na pangit, legendary na. Andiyan sa Facebook, legendary ato classes. Tangina mo, anong legendary, ang sakit mo sa mata. Mga ganun, kakawit sa mga babae. Tayo nagbalik ako balik loob ako sa Reels nung isang araw lang. Okay. Upload ako ng yung walang soft girl na napanood ko putang ina, yun. million views ang magdamag. Putang ina, mga babae, ulul, walang alam. Tangina, dapat pag guilty kayo, huwag kayo magko-comment kasi yung mga Nahalata lalaki na mismo, tangina mo, sa pool ka no, headshot ka ba? Bobobo Ang klaro ng mga naman ng babae, message no? mo dun, pre. Ang klaro naman. Yeah, Soft dalawa. girl ka, madami nang umano sa'yo. Tsaka may dalawang uri nga. Oo. O, dawak na nag-react ka dyan ng violente, saan ka nahanay dun? Ako nga, tinigil ko na nga yung pag-iintindi sa mga hindi ka maintindihan. Walang soft girl na umiidad ng 23 pababa na 5 na agad yung body count. Walang soft girl na ganun. Tsaka nakita ko yung post ni Bobby. Wala daw soft girl na may tattoo sa dibdib. Ano kasi, Connor? Conor McGregor. Nakita ko rin yun, pre. Nakita ko rin.
Ang ina, so Tangina mo, girl, Bobby. feminine, tapos ang laki ng tattoo mo dito, ahas na pulang ink. Ang ina, baliw. Shoutout sa'yo, Bobby. Rage baiter din to si Tama talaga Bobby, yun. no? Eh, Bobby, page Baka niya, naman siyempre. nirepost Hindi, na profile yun. niya, siyempre, Profile profile niya niya. talaga yun. Rage baiter Totoo naman, din, eh, totoo no? naman. May yung pino-pino ka, ang ina, laki Mababa trip sa'yo, hey Bobby, yung mga yung mga nagsa-sound trip ng music mo, sila pa naman yun, madali. Okay, mga babae ka, pinagre-re siya ng mga babae, wag ka nang bumoses dyan. Ano ba rin, gengeng na putot, ang ganun. Jesus, sound trip nyo nga si Bobby. Talaga, sure kakainin yung nga puwet nun eh. Saka yung mga may Anyway, tattoo dito, no? Sa taas ng puwet, no? Tanginang yan. Yung mga red flag sa akin, mga ganyan, eh. totoo. Ako basta may tattoo, ayoko. Hanggat maaari, sana wala. Nung nag-aaral kayo, balik tayo sa sa usapang aral, ano? Yeah. Nagko-commute ba kayo ng mga time na yun? Oo, pare. Oh, nung elementary ako, hanggang grade 3 lang ako nung elementary. Tres yun, tatandaan ko, tres. Babayad ka sa jeep, Nabuto mo tres. yung tres? Tres. Yes, bro. Ako, pero ikaw alam ko Pag hindi mo estudyante, naabutan. pre, 7 tres. pesos ang naabutan ko, bro. Nag-commute ako, 7 pesos. Kapal naman ng mukha mo. Bakit? Matanda kami. 7 pesos, pre. Gagi, Southville nag-aaral to, isang Hindi, bro. nag-aaral. Ito, real talk lang naman. Nung grade school ako, buong grade school ko, grade 1 to grade 6, inatid kasi kami ng magulang namin. Kaya lumaktaw ka na sa 7. Oo, 7 pesos. Okay. Nag-umpisa ako mag-commute first year high school. Kala ko Pag naman mga, putang mga ina. grade 1, grade 2, grade 3, kasi tanginan, lilit mo lang nun eh. Oo, pre, pwede kang madukot nun, bro. Tanggap Ang na nung gaan mo ano, nun. tanggap na nung driver yon, tres. Talaga? Do it ka na sa tres. Pero dapat sa is yun eh. 6 ang pamasahe nun talaga. Nakikita ko Grade sa 3 TV. ka, nag-ano ka? Nagka-commute oh. Talaga? Jeep? Jeep. Tangin na, ibang klase ka rin, bro. Talagang street smart ka na talaga, bro. Grade 3 talaga, Josh, ang sa amin, sa street, sa hood. Oo. Grade 3 talaga ang Dapat tuligan na. pababayaan ka na. Oh, dapat tuligan na nun. Tsaka dapat nagko-commute ka na. Dapat pwede ka Grade nung... 3 tuli. Oo! Ako grade 3 ako tinuli eh. Ako Tangina. grade 4. Yan, di ba? Okay. Dapat pwede ka Hindi nung... hindi ka dapat dumating ng grade 6 ng Mind-boggling support. tong nangyayari na to, bro. Sige, Gagi, ito- bawal. Oo nga, Ito talaga legit. ginanda ng anti-social support podcast natin. Talagang, yung tingnan mo, iba-iba. Ako kasi, grade 5. Tinuli. Oo. Kasi Tapos aasarin ka nag-start na nun din sa ako. calibre. Supot! Oo. Dahing kupal. So, Nakakalaro, tangina, no? grade 3 pa lang. Ikaw na mismo tinatagpos mo yung sarili mo. Ginaganon mo. Oo, kailangan matagpos na ako kasi sa next summer, libreng tulit at matuli na ako nun. Kasi nga mahirap ang panakot ng mga kalaro ko nun, pag hindi ka pa daw tagpos, tinuli ka, masakit daw. Oo, so tatagpusin Sabi mo nga, sarili kasi mo. kung nun. makunat na daw. Oo. Di mo alam, meron palang anesthesia. Oo, totoo. Grade 3. Grade 3 Aksidente nagko-commute. ko lang natagpos yun sa akin eh. Yung habang naglululo ka, nung bata ka, di ba? Di mo pa alam eh. Kung curious ka. Aksidente lang, nung nagulat ako, bla putang ina mo, hindi mabalik, ganito ganyan. Grade 3, Sige, no? natakot Daring kami din ba kayo? bold nun. Hindi na. Hindi. So ngayon, going back, alas 3, grade 3, pababayaan ka na niyan, Josh. Grade 3, yung iba grade 4, di ba? Parang wala ka nang dapat tagahatid, wala nang kasi aasa rin kay pre. Ang lakas ng bullying talaga, kaya doon ko nagawa yung video na para sa akin bullying is good kung kagaya ng mga ganung bagay. Medyo sensitive lang kasi yung word na bullying ayaw ng bansa eh. Pero doon ka tumitibay. Yung katulad doon, inaasar ka, nasupot ka, di ang lakas ng loob mo magpatuli. Kasi pinupush ka nila eh. Pinupush Supot ka ka, nila. ato, Oo. hindi ka nagpapatuli, ganyan. Oo. Pati ako, tangin hindi, papatuli ako ngayon. Di ba? Talaga, ganun. Ang aga rin eh, no? Yung sinasabi mong maliit pa kami nun, bata pa kami nun. Maliit grade talaga 3. yun, Maliit pre. talaga yun. Maliit pre. talaga. Grade 3, pre. Maliit talaga. Diba? Maliit talaga. Yung pwede Talaga nga bang maglambara sa ano, puno nun eh. Street smart o hindi ka lang mahal ng magulang. Pero mo, late-late mo na bata, pinabayaan ka ng ano. Pero hindi. Hindi, ako, ang tingin ko doon, pre, kung bakit ganun, parang, alam mo yung aso, yayakagin lang niya yung tuta niya pag baby pa eh. Pero once makalakad yan, di ba, parang dead ka na. Parang ganun. Kasi tol, Mahal naman kasi putang na, Oo, alas 6. siyempre naman. Pag alas 6 ng gabi, wala ka pa. Pag uwi mo, babanatang ka eh. Oo. Banat ng tangina mo, gabi ka na naman. bihira kasi doon kagaya sa lugar ninyo, 'di ba, na may kaya-kaya middle class na yung airpot kaya niyang sagutin lahat, yung nanay mo mahatid ka. Doon kasi sa lugar namin bihira 'yon, madalas may ginagawa ring shit yung babae. Yung nanay nagtatrabaho din, suma-sideline din. Mga ganyan, may mga nagtitinda, 'di ba? May Ermat mga ko ginagawa nag sila. sa ano, shoutout sa Ermat. Yeah. Yun, bira housewife sa mga estado ng hood pare. Kumbaga may ano. Oh. So yun nga iba no. Pero masasabi mo ba dati pare, naalala mo ba yung pagko-commute mo dati bilang grade 3 ka nun? Mas madali ba dati o mas mahirap?
Mas madali, syempre. Madali. Kasi dati, pag nakita na ang short mo, yung parang dark blue, polo white, sure, public elementary school, hihintuan ka talaga ng jeep. Ang titino ng jeep dati, Dati, pre. no? Matatanda. Sure, ano yun eh. Kahit tres, parang ano sila eh, parang quantity over, kasi kahit tres yan, pero kung ang dami yung maliliit na ogag, do it na yan. Saka maikli lang kasi travel time, pre. mabilis Kumbaga, dyan lang 10 minutes lang eh. Mm. Isa-isa na kayo nahahatid. Pero ngayong ano ka na, Commute. ngayong ganito na, malaki ka na, ganyan. Sa tingin mo, cool pa rin ang mag-commute? Sa tingin mo ngayon, mas madadalian ka ba o mahihirapan? Ngayon sa kalagayan ng Pilipinas, Oo. para sa akin, mas okay ang nagko-commute. Mm. Pero commute na siguro Grab. Grab. Pero Ano yung mahal nun, par. pero yung commute na kasi, yung Pang masa. yung commute na pre, kunyari, papasok ka sa school or magtatrabaho ka tapos commute talaga yun, parang makakatatlong lipat ka bago marating dun sa paparonan mo. Yan yung umuubo sa pagkatao ng Pinoy, pre. Talaga, yung commuting yun. No? Ganda na sinabi mo na yun. Kasi ang ano sa ating mga lalaki, lalo tayong mga lalaki, parang gusto nating magkakotse kasi unang-una, lalo na pagka ikaw ay young adult, gustong-gusto mo yung idea na, hatid ko yung babae, mahatid ko yung babae, nakaka-attract tong kotse sa mga babae. So sa tingin nyo pare, sa na-experience natin sa buong buhay natin, sa panahon ngayon, ano bang mas better, no? Mag-commute o ang magkaroon ng sariling kotse? Ako or ano motor? pare, bare minimum na yung motor. Kumbaga dapat at least makapundar ka ng motor mo. Hmm. Wag mong Bare patagalin. minimum yung may lisensya. Dapat bilang Yeah, lalaki yeah, at may yeah. lisensya ka. Hmm. Dapat marunong ka mag-drive motor, sasakyan or kung naman. Oo. So yun nga, dapat at least may motor ka. Nowadays kasi pare, andiyahin na talaga mag-commute. Alam mo Talaga, naman yan, so, binabaha. Yeah. Tapos, at least kasi kung alam mong babain, pwede ka huminto muna dito sa shit na to, ganyan. Yeah. Diba? Kaya maganda rin Mahirap yung mga ano ngayon na-invento, di ba? Yung Egypt, di ba? Kasi medyo Egypt. mataas yun eh. Mm. Oo. Tapos, yun, basta kailangan bare minimum may motor ka man lang at At least kahit pa paano. Unahin mo oo. yun kasi cellphone, luho, ganyan. Kasi, yun nga, may mga nakikita din ako na ang luluho ng cellphone, gaganda ng cellphone, ang mamahal ng sapatos, tapos nagko-commute. Wala namang masama yun, ano? Pero ang point nga is, mali ka ng parang pinipili yung priority. Yeah. So, imbis na mas inaayos mo yung commute, mas na problema ka pa. Comment ngayon sa comment yun. Tangin na pa kayo mo, pera ko to. Pero parang, hindi mo kasi, sa ganyang galaw kasi, hindi mo mapapansin, taon na yung lumipas, taon-taon na yung lumipas. Walang magandang nangyayari sa akin Tapos maninisi ka na nun, tangin na kasi ng gobyerno Tangin na kasi ng sahod ko Yan, oo. Pero hindi It Mm. just happened na tangin na, naka-iPhone latest ka nga Oo. Tapos sisisin mo, malit sahod mo, or tangin na kasi ng gobyerno, corrupt Kaya di ako nakapundar ng ganito sa dumaang taon Pero yung ano lang talaga yun, yung desisyon mo lang sa buhay talaga yung sablay para sa akin maling priority, Oo. di ba? Tsaka kung titignan mo pare, kung titignan mo yung priority mo, agree ako doon sa kung ano yung priority mo. Kasi maganda pare, para sa akin kung gagastos ka man ng malaki, yung magiging convenient man lang yung parte ng buhay mo. Kasi kung sa cellphone mo gagastusin yung malaking halaga na yon, ano bang nakukuha mong convenience sa cellphone? Pareho lang din naman ng convenience yung ng iPhone 10, iPhone 11. Pareho lang. Totoo. Actually, Di ba? Ang masasabi ko pa nga, mas stress ang magkaroon ng cellphone kumpara sa motor Kasi kung titignan mo, ano bang nakukuha mo sa cellphone? Mga fake news, mga balita na nakaka-stress sa utak mo. Samantalang yung motor, ano may hatid nun? Maaga ka makauwi. Di ba? Convenience ang nabibigay ng motor. Di ba? So, kung ako papiliin mo, latest na iPhone o Aerox, magkano yung parang pareho ata price nung 100K? ganun na nga. Yeah. Ganun na nga. Mag-Aerox na lang ako. Di ba, bibili ako ng motor para kahit papaano, makapunta ako ng mas mabilis kaysa sa commute, mas convenient kaysa sa commute. Yeah, magagawa Diba? mo lahat ng shit mo agad-agad. Mm. Actually, isa sa mga ano yun, may mga tropa ako na employed sila. Tapos nung una, meron silang mga limiting beliefs na dahil employed ako, di ako pwede magkasasakyan, ganto ganyan, di ako pwede magkaroon ng magandang motor. Employed lang ako, di naman ako businessman Di naman ako ganito Pero sinabi ko sa kanila, ako galing ako sa naging employed ako Tapos isa yun sa na-check ko Kung binata ako, wala akong anak, wala akong asawa, ganito ganyan. Yung sahod ko sapat para pwede akong kumuha ng installment na latest na NMAX, latest na Aerox, or ipon onte pang down payment. Kaya ng sasakyan, pre, sedan, kaya Kaya, wala kang bisyo So, wala kang bisyo. pero, Diba? tas yun, may tropa ako na ganyan. Tangin, nagulat siya, kaya naman pala. Employed siya, kaya naman pala. Kaya.
Kaya pala, tangin na yung tropa ko na yun, malupit yun. Tangin na, dalawa na nga sasakyan eh. Kumbaga, priorities lang magiging usapan talaga, Oo. no? Let go mo yung mga sa tingin mong sablay. Yung mga bisyo nga. Kasi yung bisyo na yun, tangin na, gagawin itong dispo na to. Parang 3 beses na naman na bumili nito eh. 3 beses, 3,450. Puki Mahal ng kaya ina mo. ang bisyo na vape, pre. Totoo. Lalo pag malakas ka na umipak. Danas ko yun eh, kasi nag-vape din ako dati. Kumbaga sa isang linggo, mababa 1,000 din eh. Kasi ilang bala din eh. Ang dispo ngayon pare 500, 600 ganyan. So sa panahon ngayon talaga, bilang ito, ang kausap natin lalaki Oo. Bilang lalaki, parang bare minimum na may lisensya ka, bare minimum na marunong ka Motor. mag-drive. Bro, importante yun. Dapat marunong ka mag-drive man lang. Oo, kahit Kasi alin dun. palupit na ng palupit, di ba lalaki palupit na ng palupit? Putang ina, palupit na rin ng palupit ng mga babae. Yung mga babae na yan, mapapride na rin ngayon yan. Kailangan kung anong meron lalaki, meron din sila. Makakita ka, babae ngayon, nakasasakyan. Tangin, tas lalaki ka, ikaw yung angkas ng babae. Puta, baka tubuhan kang pepe niyan. Di ba? Dapat at least, kung wala ka man lang sasakyan, pwede mo siyang, ako na mag-drive. Kung may basta dapat marunong ka mag-drive, may Kahit lisensya ano. ka. Ay, Bali, pag-drive tayo din mo man yun. lang, no? Oo, Kasi bali may tayo mga din. kilala rin akong ganyan, bro. Mga lalaki to pare kasing sweldo ko din. So malaki ang sweldo nito pero pinipiling mag-commute. Bakit? Anong tinatanong ko? Bakit? Takot. Pero ito pare, tatandaan niyo, lalaki ka, again, lalaki tong kausap namin. Kaya nga sabi namin, at least kahit alin dun sa mga sasakyan, marunong kang mag-drive. Kasi nga, bilang lalaki, ang kailangan natin is ang isang trait ng pagiging lalaki is ready ka, reliable ka. Totoo. Para pag may Ready. sakuna, Yeah. pag may sakuna, may earthquake, kung anong makita mo sa sakya dyan, kaya mong Yun, ipantakas, no? pre. Pag nagka-zombie apocalypse, Oo. kasama mo yung pamilya mo, Oo. tapos may bakanting sasakyan, di ka marunong mag-drive. Wala, Patay, kailangan yun, yari pre. tayo nito. Mahal ko Patay. kayong lahat, patay. Trabaho nga natin mga lalaki maging competent eh. Oo. Sa Tangina, maraming aspeto talaga. Ano ko yun, na-realize ko rin yun, pre, kasi nung una, ang logic ko, di papapera na lang ako, mag-grab na lang ako, or hahanap lang ako ng tropa na pag-drive mo nga ako, parang ganun. Pero na-realize ko, hindi. Tangin na, paano pag kunyari, may pamilya ka na, papadrive mo pa rin sa tropa mo, andun kayo, para kayong mga tanga nun, kalalaki mong tao. Kaya nga. So ako nun, tangin na, ilang semplang ako nun, nung pag-uwi ko galing UAE, nag-practice talaga ako ng motor, practice ako. Tapos nung motor, okay na, tropa ko naman, pre, tara na mag-drive. Tangina mo ka talagang tanga, Gumagawa namamatay-matay. talaga ng paraan, di ba? Oo. Talaga nagpapaturo. Naglalaan ako ng isang araw, pre. Naglalaan ako ng isang araw, mag-aaral ako sa bakanting kasama yung tropa ko, masunog-sunog na yung clutch niya. Tangina, namamatay-matay, manual na Tangina mo, masisira yung ko eh. Ano pa naman yun, 1992 yung sasakyan niya, 1992 na hatchback. Tangina mo, masira yung Oo, transmission yung ko. tropa mo na yun, no? Oo, Nagpapairam sabi ko, din sige talaga. na, malapit na to. Tapos mapipressure ka. Tapos hanggang sa sinabi niyang magandang turo ng tropa ko na nabanggit niya, alam mo, mas mabilis kang matututo, bumili ka ng sarili mo. Hindi pa nga ako marunong. Hindi, basta bumili ka ng sarili mo. Kasi pag bumili ka ng sarili mo, kumuha ka, hindi pwedeng hindi ka matututo, may pressure ka eh. Kasi Oo, masasayang totoo. eh. Totoo. Yeah, totoo. Ganon ginawa ko, kahit hindi ko pa syadong gamay. Nakaka-relate din ako dyan, Oo, pre. tangina. Kaya maganda, bilang lalaki, dapat at least marunong ka mag-drive. Kasi nga, ikaw nga yung magmamaneho, ikaw magmamaneuver ng Oo. future ng ng pamilya mo. Tangina, tas literal, di ka marunong mag-drive. Marunong ka mag-drive. Tas tangina, installment. Yun yung yun yung natatakot. Marami ang natatakot doon sa installment, sa hulugan. Akala kasi nila parang pang mahirap na thing yun. Ay, hindi. Pero hindi, putang ina, pang matalino yun. Hindi. Yung installment Ano na yun. Wala lang, yung madalas magsabi na, yung pang-insult nila, hindi, hulugan naman yun eh. Di ba? Yung mga magsasabi, walang alam yun. Wala namang problema sa hulugan talaga, pare. Kasi nga, kung budgeted yung pera mo talaga at alam mong kasyang-kasya naman siya sa pang-monthly mo, walang problema yun, bro. Yeah. Ang nagkakaroon lang ng bad trip ang isang hulugan kasi nga marami ring tao ang gusto lang mag-down payment, no? Nakita nila yung down payment, ay putang na 9,000 lang yung down payment, may kotse na ako. Okay, good. Pero ito kasi mga taong bobo, hindi rin nag-iisip eh. Nabulag sa down payment pero yung pang monthly maintenance hindi nila inisip. Hanggang sa hindi nila inaya yung monthly, nakita nila putang ina 7,000 pala to buwan-buwan. Na-realize na lang nila pare nung kinakaltasan na nila, hindi nila kinompute before silang kumuha ng sasakyan. So ito, sweldo nila. Nakita nila putang ina kalahati yung nakukuha sa kotse. Wala, nahatak yung sasakyan. Hindi kinaya eh. Kasi Pero kailangan bro, kasi yeah. before kayo pumasok sa ganyan,
again, importante rin to na masabi natin sa kanila na yes, bilang lalaki, pangarapin mo magsasakyan. Di ba? Pero kailangan mo rin ma-realize, kaya mo ba to in the long run? Kasi, 5 again, taon yan. Actually, maganda, kayanin mo. Kayanin mo talaga. maghanap sila. Diba? Kayanin mo. Maghanap ka ng way para makayanan mo. Pero kailangan yung i-consider, pare. Iba pa yung presyo ng sasakyan, iba pa yung monthly ng ibabayad yung sasakyan doon sa panggas, pang toll, pang maintenance. Okay? So, kailangan ma-realize yung bro na, again, gawin mo yan, kunin mo yan, pero mag-isip. Mag-isip. Wag lang basta bira ng bira. Diba? At kung ano bang klaseng sasakyan yung mag-fit sa lifestyle mo. Oo. Yeah. Anong benefit dun sa'yo? Baka, di ba, sakto lang naman yung budget mo. Mm. Sakto lang yung sahod mo. Wala masyadong sobrang malaki. Tapos gusto mo Civic kasi Civic yung tropa mo. Hindi ganun. O, di doon ka sa... Point A, point B lang. Doon ka sa ganun. one lang na kotse, 'di ba? Para mas mura yung mga 1.0 Yung kaya lang, mo. 'di ba? Magaan sa gasolina yun kahit papaano. Kasi kung tatalong ka sa mga 2.0, ubus ka diyan, 'di ba? Ubus. 2.5, 'di ba? Kakainin yung pera mo sa gas. Di ba nga bro, ano mo sa kanila yung mindset mo na kung bakit wala kang pakailam dun sa normie car mo. Di ba? Eh, Kasi ang importante yun sa'yo, nga, tama point A naman to sinabi. point B lang naman eh. Oh, Di ba? Para Yun sa yun. tayo darating eh. Para sa tayo pupunta eh. Yeah. And, ang importante, napunta mo yung gusto mong puntahan. Kaya nga eh. Nagawa mo yung mission doon. Ang goal nga is mag-ipon ng maraming pera, hindi naman gumastos ng maraming pera. Practical na galaw, practical. Kasi kahit sabihin natin, ang laki ng pera pumapasok sa bulsa mo, ang konti naman nakikip mo, wala ka pa rin, talo ka pa rin sa akin. Kumaga, kahit sabihin na natin, times 2 ng kinikita ko, yung kinikita mo, pero hindi mo alam paano i-spend na maayos yan, Wala rin. matotodas ka pa rin sa game. Kasi nga, ang usapan, hindi, ang buhay kasi pare, late game man to eh. Hindi, wala namang early game dito pare. Ang Late lalaki, game ang buhay. based sa parang studies, ang peak ng lalaki, 38 pa eh. 40 pa nga, kaya eh. May 45 pa nga eh. Alam mo, in America, in the Western countries, the most happiest age daw ng lalaki is 40 years Diba? old. Kaya. Hanggang 60 nga eh, masaya pa. Why? Kasi may nakukuha pang isang bilang lump sum na pera. Pera, oh. Ballin, diba? Pero more on 40s talaga. Kasi yung shit mo, ano mo na eh. Alam mo na. Alam mo Nakukuha na mo na yung mga shit mo na marunong ka na magtipid, di ka na gastador. Wala ka nang pake sa validation. 40 years old, may pake ka pa sa validation. Wala na. Ang ina, di ka na natuto. Binata, ito hindi lang natin siguro na differentiate kanina kung medyo na-rumble natin eh. Yung, ako I suggest kung binata ka, ang binubuhay mo, sarili mo lang, I suggest pilitin mo, i-aim mo na makakuha ka ng sasakyan. Bilang lalaki Ako mabigat, di motor. Motor. Oo. Basta that may ganun ka, transportation. Mahalaga yan. Oo, mas okay yun kaysa papakitaan mo ako ng may latest na iPhone ka. Hindi eh. Hindi na Totoo. flex ngayon Hindi, sa klase. ayusin. At mo yung- kahit nga, doon nga mabalik tayo, wag kang tumingin sa validation. At kahit sabihin mo, murang motor, okay lang. Walang problema Walang yun. problema. Murang kotse, 1995, 1998, okay lang. Wag lang sakit Itlog, sa ulo. yung itlog. Mitsubishi. Okay Pwede na lang, yun, di pre. ba? Wigo, okay lang. Di ba? Kasi konektado rin yan eh. Kunyari, bilang lalaki, binata. Tapos, hindi, minimum lang sahod namin eh. Ako, sahod ko nun, hindi rin naman mataas na mataas nung nag-BPO ako eh. Pero parang afford eh. Kaya akong kumuha ng motor ah. Ganon eh. Kasi hindi man ako nagbibisyo eh. Diba? Kaya eh. Tapos konektado yan. Kung lalaki ka na nagtatrabaho na nagsusurvive, tapos di ka marunong mag-drive, wala kang motor, wala kang sasakyan, commuter sagad ka. Disadvantage yun. Ultimo Para sa pilay babae ka, no? din. Disadvantage sa babae yun. Ang babae gusto ng comfort. Lagi mong kahit sa tatandaan life, yan. kahit sa life. Gusto nila ng comfort. So, saan sasama yun? Sa'yo na magko-commute o dun sa tambay na nakamotor, na nakasetup, na nakatailok yung motor, dun sasakay yun. So, yari ka dun at hindi mo rin siya masisisi kasi nga, safety first. Delikado rin mag-commute kasi ngayon. Tang ina, 'di ba, susunduin mo siya, 'di ba? Naalala ko dati experience, susunduin mo siya dun sa school niya, college pa kayo, 'di ba? Ganyan. O kaya sa work, ganyan. Naranasan ko yung manundo pa rin nung time na yun. Susunduin mo, tapos magko-commute kayo sa jeep, no? Nakaupo kayong dalawa, nakaganon kayong dalawa, para kay gagon, daming tao, 'di ba? Putang ina. Jahi, imbis na yung nasa sakyan na lang kayo, nakayakap siya sa'yo, o kaya sa motor, easy lang, 'di ba? Swabing-swabe lang. Saka ano rin siya, bilang lalaki na, kunyari, nasa 20s ka ngayon na nagtatrabaho ka, i-aim mo na kahit anong trabaho mo ngayon,
i-aim mo na makakuha ng ganun, at least motor, at least sasakyan, hindi pwedeng hindi mo kaya. Kaya mo Kasi yan. ako marami yung kilala, puta, nag-a-addict pa. Nagja-junk shop, nakakakuha ng motor. Grabe, no? 'Di ba? Yung may mga tropa rin ako na dahil may lisensya, wala namang pinagkakapirahan, gagawa ng paraan, magda-down, magpapalinya, magiging Grab Food, Food Panda, may Side motor. hustle pa, no? Wag kayong papayag na panis kayo dun sa hindi graduate ng walang bachelor's degree kasi kaya nga nila eh. So kaya nyo rin. Itong sinasabi namin na para dun to sa mga lalaki na alam mo na may source na ng income na nagtatrabaho. Nang estudyante ka pa, nakaasa ka pa sa parents mo, wag mo masyadong pressurein yung sarili mo na bumili agad ng mga ganito. Pangarapin mo. Again, nandito kami para sabihin sa inyo yung mga future na dapat ninyong gawin. So, kung nag-aaral ka pa ngayon, wag mo pressurein yung sarili mo. Lahat kayo na nandyan, nagko-commute kayo lahat eh. Lahat ng mga estudyante kasama mo, kaklase mo, nagko-commute kayo lahat. So, hindi mo kailangan pressurein yung sarili mo. Iba ng usapan kasi pagka labas na ng school, nagtatrabaho na kayo lahat. The competition is mahirap sa isang lalaki ang competition sa labas ng school. So, you have to aim for it. Ito. Mm. Sinabi mo, estudyante, bigyan kita dropshipping. Oh. Pumili ka ng perfume ni Josh, 'di ba? Ilang Ayan. piraso. Ayun, oh, Yeah. tama. I-dropship mo. Ngayon, yung kinikita mo, halimbawa sa isang linggo, sabi natin may 2K, 3K pumapasok, keep mo lang. Pag naka-25 ka, naka-30 ka niya, motor yan. Oh, Second hand. 'Di ba? Maganda. Ang dami kong kakilala na mga friends ko sila sa Facebook. Sinusubaybayan ko yung galaw nila. Galing sa baon, makakaipon ng 1,000-2,000, puntang Divisoria, bibili ng mga peking ganto, peking ganyan, fake Pero ibebenta nila, tubuan nila kahit mas 50-100, tumutubo, may galaw, gumagalaw. Ang galing Tas nga ngayon, may pre. inoobserbahan akong ganun na isang binatilyo siya. Magto 2 years ko na siyang inoobserbahan. Tangina yung stories niya ngayon, pre. Parang nakarekta na siya dun sa kinukunan ng Divisoria, dinideliver na sa kanya, container na Kasi, peking, mga fake na slides, pero mga budget meal lang. Pangmasa. Tutubuan 50 pesos, 100 pesos. Di ba? Kumbaga, from zero. Ibig sabihin, kaya pwede. Talaga. Yun nga, kahit nga sa college, nakabiling sasakyan ng putang. kahit sa college, magagawa rin nila yung mga Kaya. ganyan side hustle. Uso na ngayon, tangina. Kada may nagte-trend, maganda sabayan yun. Nung nauso yung pastil, mga high school or college, nagsipastil. Ganda. Ngayon, yung Japan, yung spam musubi. Oo. Di ba? Ang nagiging problema lang kasi nila, nahihiya sila eh. Yun na nga yung pinag-usapan natin last time. Mahiyain kasi magbenta ang Pinoy. Diba? Ngayon, may Basta nababasa para nga sa ako. pera, pero May okay nababasa na nga ako sa comment section. Diba ngayon, tangina si Soy nag-a-affiliate, ganyan, nag-a-affiliate. Si Ato nag-a-affiliate. Hindi, diba? Pera yun. Tangina 1 linggo, 100,000 ayaw mo? Yellow basket ka lang, ganun oh. Ito, nandiyan na yan sa yellow basket. 100,000 per week, ayaw mo? Di ako mahihiyang para saan ang mindset ko dati. Ganyan din naman ako nung bata ako, yung magbenta. Pero para sa ikakadami ng pera ko, di ako mahihiya. Alam mo pare. yun ang lalait sa sales, pare. Wala silang ganong pera. Pag may nagtatanong nga sa akin na hindi ako kilala na vlogger or internet na nila lang, anong ginagawa mo? Kadalasan doon mga nanay, tatay. Ano po ako, nagtitinda-tinda po ako ng mga damit, ganyan. Ganun, sasabi ko. Talaga naman nagko-clothing ako eh. Nagtitinda-tinda po ako ng mga damit. Anong mga damit? Ano po, basta po mga damit po, pang lalaki po eh. Kahit itong ginagawa namin, pagtitinda pa rin to eh. Binibenta namin yung sarili namin branding, yung sarili namin utak, sarili namin idea. So sa mga college dyan na gusto magkaroon ng motor halimbawa, ayun nga, dropshipping pinakamadali. Affiliate sa TikTok, Affiliate. pare. Ang dali ng kumita ngayon. Kung merong ganyan dati, pare, nung college ako. Paldo. Yeah, Bro. talaga. Putang Paldo ina. talaga. Ano par? Nakakaingit nga yung mga bata ngayon. Ang aga, may tsansa na maaga kayo Mahit nila yung first million. Ang dami ng pre. millionaire na bata Putang ina, ngayon, pre. legit. Pero no putang. pressure Huwag yung chamba-chamba yung iba dyan. Oo, Okay lang tsamba yun. yung iba doon. So yung going back, dropshipping, pag ikaw nasampal ka ng 15 mil isang araw dyan, 3 araw lang motor na. Sabi ko sa'yo. Tuwa. Pag natapik mo, ayan, nabinigyan ko na kayo ng clue pag natapik mo, sabi ko sa'yo, mababa pa yung sinabi ko kumpara sa ibang putang inang pinapalo ng mga malalaki Pag natapik mo yung gano'n, tuwan-tuwa ka dyan, sabi ko sa'yo, 2 linggo kang bubudburan ng 10-15, tangan araw-araw, what the fuck? Nung magbabago talaga tingin mo sa dropshipping at e-commerce. Disiplina sagad talaga. Disiplina. Yeah. Disiplina sagad, tapos pagpili ng kung saan mo gagastusin yung pera mo kasi
hanggat binata ka or dalaga ka, kung ano man naiisip mo na gusto mong itry or bilhin or i-achieve, doable siya eh. Diyan sa sahod mo Pero kung nakatunganga ka, tambay ka, wala kang ginagawa, yun medyo malabo. Di ba?